Magandang araw uli sa inyo mga bata. Ako nga pala si Christine Joy Arvicino mula sa BEd 1A. Ang ituturo ko naman ngayong estratehiya sa pagtuturo ay ang salamin-salamin. Mga layunin ng estratehiyang ito. Una, mapantay ang nilalaman na ipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling idea, kaisipan, karanasan at damdamin. Pangalawa, mapantayan sa pagganap. At pangatlo, makasanayan sa pagkatuto. Nagagamit ang mga salitang kilos at sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ang estratehiyang salamin-salamin ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kagalingan sa pagsasagawa ng kilos at gayon din sa pagbuo ng pangungusap ayon sa pinapakitang kilos ng mag-aaral. Sa estratehiyang ito, kinakailangan bumuo ng pangkat na may tagapagpakita ng kilos o performer. At ang ibang kasapi ng pangkat ay huhula batay sa pinapakitang kilos. Matutulungan ang mga kasaping pangkat upang hulaan ng salitang kilos. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin ng salamin-salamin? Kung oo, basahin natin ang dagdag kaalaman. Batayang teoretiko, ang cooperative learning theory ay pinangunahan ni Lev Vygotsky, 1931. Ito ay nakasentro sa paglinang ng kognitibong kakayahan at sosyal na paglinang ng mag-aaral. Sila ay pinapangkat at binibigyan ng gawain na dapat isakatuparan. Pinagtutulungan ng bawat kasaping pangkat na masagot o maisagawa ang binigay na hamon. Sa paraang ito, nakaambag ang bawat kasapi ng kanilang idea habang sa mabuo ang pangkalahatang sagot. Ang pakikipagsalamuha sa iba ay nakakatulong sa pagkamit ng mataas na level ng pagkatuto sa pagsasalita at sa paghahanap ng solusyon sa problema. Paano nga ba gagamitin ang estratehiyang ito? Una, pangkatin ang mga mag-aaral. Pangalawa, ang isa ay magsisilbing salamin, samantala ang isa naman ay mananalamin. Ang nalalabing pangkat ay manghuhula sa ipinapakitang kilos. Pangatlo, ang mananalamin ay gagawa ng kilos na siya namang gagayahin ng salamin. Pang-apat, isasalaysay sa ibang kasapi ang ginagawa ng pagkakapareha sa salamin gamit ang salitang isagsasaad sa kilos. Pang-lima, magpalitan ng iba pang kasapi sa pagsasalaysay. Itong stratehiyang ito ay pwede nating laruin o gawin sa pang-araw-araw para malaman natin at madagdagan ng ating mga kaalaman. Naintindihan niyo ba yung mga paliwanag ko tungkol sa salamin-salamin? Kung oo, may gagawin tayong gawain. Ito yung pagtataya ng aralin. Punan ang patlang ng angkop ng salitang nagsasaad ng kilos. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon. Ang gagawin natin ay pupunan natin yung mga kulang o mga patlang na nagsasaad ng kilos. Una, ang mga bata ay blank ng basketball sa plaza. Ano nga ba ang tamang sagot? Naglalaro? Tama! Ang mga bata ay naglalaro ng basketball sa plaza. Sa People's Park, blank ang mga anak ni Mang Jun. Ano nga ba ang tamang sagot? Namamasyal? Tama! Sa People's Park, namamasyal ang mga anak ni Mang Jun. Pangatlong tanong, sorbetes ang paboritong blank ng mga bata tuwing tag-init. Sa tingin nyo, ano nga ba ang tamang kilos na nagsasaad dito? Kinakain, iniinom, o sumasama? Kinakain? Tama! Sorbetes ang paboritong kinakain ng mga bata tuwing tag-init. Ang apat na tanong, 8 basong tubig ang blank ko araw-araw. Sa tingin nyo, ano nga ba ang tamang kilos na nagsasaad dito? Iniinom o sumasama? Iniinom? Tama! 8 basong tubig ang iniinom ko araw-araw. Pang-5, tuwing Sabado ay blank ako kay nanay sa palengke. Ano ang tamang salitang nagsasaad ng kilos dito? Sumasama? Tama! Tuwing Sabado ay sumasama ako kay nanay sa palengke. Ano napansin nyo sa pinasagot ko sa inyo?
Tama, ito ay nagsasaad ng kilos dahil ang salamin-salamin ay nakatutok o nakasentro sa mga kilos na ginagawa natin araw-araw. Yun lang ang ulat ko tungkol sa salamin-salamin. Sana naintindihan nyo at magamit ninyo ito sa tamang panahon. Salamat!